Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel! And yes, andito na namang muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na ating i-upload at i-share sa inyo for today's video. And yes, medyo matagal tayong nawala, ano? Pero andito na tayo ulit at hindi na tayo mawawala. Sana. Sana hindi na talaga tayo mawawala. And maraming salamat po talaga dahil lagi kayong nandyan at nakasuporta at nagmamahal dito sa channel natin. As in, so thankful talaga for your lives. Every one of you, maraming salamat talaga. And syempre, bilang pasasalamat, nais kong mag-shout out sa lahat ng ating mga old and new subscribers na hanggang ngayon ay lagi pa rin nag-check kung meron tayong bagong upload na inilalabas dito sa channel natin. Ako, maraming thank you po. And syempre, special shout out na rin sa mga nakapag-click ng notification bell at sa mga nagko-comment sa atin. Ayun, ang iilan sa kanila ay si Shikaling B 8153. Hello sa iyo. Hi din kay Emily, kay Annalyn Morales, maraming salamat. Hi din kay Maylene Torres, maraming thank you. Kay Atlin Lukban, maraming salamat sa iyo. Jennifer Anlulu, hello po. Hi kay Mercy Collado. Hello rin kay Jaime Rodriguez. Kay Alona, maraming salamat. Kay Queen Yara, hello po. Maraming thank you kay Ilocano Love Story. Hi sa inyo. Hi din kay Gail Easy, maraming salamat. Kay Gimaras Girl, kay Neriza Quezo, kay Marlon Valencia, thank you very much. Kaya Maria Pe Huncolada, maraming salamat sa pakikinig. Hello rin kay Cesar. Kasi hindi ko na mabasa. Puro vowels. Hello sa'yo. Hi din kay Grace Sarmiento. Maraming salamat sa pakikinig. Kay Liza Beliosilio. Maraming thank you. Amira Noke or Amira Noke. Maraming salamat sa pakikinig. Royce Eunice. Hi din ako kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Thank you very much for dropping by and for staying by my side nung mga panahon na nagkakaproblema tayo. And anyways, nako naman, eto na po tayo. So, meron na pong ads or commercial itong ating video. So, sana wag kayong mag-skip, lalo na ngayong mga panahon na ito na nag-uumpisa pa lang tayong bumalik ulit dito sa YouTube community. So, maraming salamat talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. And dahil dyan, ang treat ko sa inyo ngayong araw na ito ay dalawang story. Yes, medyo maiikli lang naman. Two stories in one upload. So eto na, wag na nating patagalin pa. Eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi na bago ang kasabihang walang permanente sa mundo. Lahat ng bagay, maging ang tao ay nagbabago. Walang nananatili ng ganon o kung ano man siya ngayon habang buhay. Kaya dapat lagi tayong handa sa mga pagbabagong darating. Pero matatanggap mo ba ang pagbabago kung ang pagbabagong yun ay nagmumula sa kanya at ang resulta nun ay mawawala siya ng tuluyan sa iyong buhay? Dear Mama Mia, isang magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo Mama Mia, at sa mga bumubuo o mga tauhan ng inyong programang Dear Mama Mia. Isa po kayo sa mga bagay at mga tao na nagbibigay ng inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa kabila ng sakit na aking pinagdadaanan. Hindi ko alam, Mama Mia, pero nakita ko na lamang isang araw ang sarili ko na nakikinig sa iyong programa. At habang nakikinig ako sa isa sa mga kwentong inyong ibinabahagi, ay hindi ko na namamalaya na tumutulo na pala ang mga luha sa aking mga mata. Meron kasi talagang mga kwento na inyong ibinabahagi na nakaka-relate ako. At sa kalaunan ng pakikinig ko sa inyo, ay naisipan kong mag-share na rin ng sarili kong kwento. Hindi para makilala ng ibang tao o para kaawaan ako, kundi para makunan nyo o mapagkuhanan nyo ng inspirasyon at kahit leksyon itong naging kwento ng aking buhay.
Itago niyo na lamang ako sa pangalang Jasmine. Mama Mia, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento kong ito. Hanggang ngayon kasi ay hindi ko pa kayang idetalye lahat ng bagay. Hindi rin ako marunong magdetalye ng mga bagay-bagay, kaya ang isusulat ko na lamang dito ay ang aking mga maaalala at ang aking mga nararamdaman sa tuwing naaalala ko ang mga bagay na yon. At ang kwentong ito ay dahil sa isang taong nanakit ng sobra sa aking damdamin. Hindi ko alam kung siya bang dapat kong sisihin o ibang tao ba o sarili ko lang ba talaga. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung isang buwang pagkakakulong ko sa loob ng kwarto o yung paglaya ko at nalaman kong ikaw pala ay wala na sa piling ko. Yung araw na yon, dun tuluyang gumuho ang lahat sa akin. Nahuli ako, nahuli nila. Nahuli ng mga magulang ko na may boyfriend ako. Itago natin siya sa pangalang Adrian. Si Adrian, Mama Mia, ang unang lalaking aking tunay na minamahal. Ang unang lalaking nilaman o nilalaman ng aking puso. Siya yung natatanging lalaking hinayaan kong pumasok sa buhay ko ng buong buo. Wala akong itinira para sa kanya. Kung dati-rati ay hindi ako nakikipagrelasyon dahil natatakot ako na magmahal ng sobra at baka masaktan lang ako, nung dumating si Adrian sa buhay ko ay nawala lahat ng pag-aalinlangan na yon. Napalitan yon ng purong tapang. Napalitan yon ng purong pag-asa na magiging kaming dalawa hanggang sa huli. At akala ko nga, yun na ang magiging katotohanan naming dalawa. 4 na taon. 4 na taon kaming naging magkarelasyon, Mama Mia. Pero ni minsan, hindi nalaman ng mga magulang ko ang tungkol sa aming dalawa. Siyempre dahil bata pa kami. Maraming nagsasabi na hindi pa dapat namin sineseryoso ang pakikipagrelasyon o ang pagmamahal. Pero sino ba sila para sabihin sa amin yon? Alam namin na tunay ang nararamdaman naming dalawa ni Adrian para sa isa't isa. Bawal ang relasyon naming dalawa. Hindi pa dapat. Hindi pa raw kami hinog para sa pagmamahal at hindi pa raw kami handa para sa mga consequences nito at para sa mga pagsubok na darating dito. 4 na taon kaming naging patago ni Adrian. Dahil mahal ko talaga siya, Mama Mia. At mahal niya rin ako. Hatid sundo niya ako sa school at sa bahay. Pero syempre, tinatago namin yon. Hindi sa mismong bahay namin ako nagpapahatid, kundi sa mga ilan pang kanto bago dumating ang aming bahay. At sa mga kantong yon ay sinisigurado namin na walang ibang taong makakakita kapag lumalabas na ako sa kanyang sasakyan. Tinatago namin lahat ng mga litrato. Tinatago namin ang sarili namin sa likod ng mga palusot at mga palihim na tawag. Strikto kasi talaga ang mga magulang ko, Mama Mia. Hindi pwede na makikipag-boyfriend ka habang ikaw ay nag-aaral. At lalong hindi pwede, Mama Mia, na lalandi ka nang hindi nila nalalaman. Sa sobrang strikto ng mga magulang ko, pati mga kaibigan ko ay kinikilala nila. Pati mga classmates ko ay kinikilala din nila. Pati numbers ng mga ito ay kinukuha nila, Mama Mia. Kaya naman nahihirapan kaming dalawa noon ni Adrian. Paano kapag buksan ng mga magulang ko ang cellphone ko tapos nakita nila doon ang isang numerong hindi pamilyar sa kanila o isang numerong wala silang kopya? Alam kong magdududa agad sila. Buti na lamang at meron kaming mga kaibigan na tumutulong sa amin. Kaibigan ko na hindi nagsusumbong sa aking mga magulang. Minsan, ginagamit ni Adrian ang number ng isa kong kaibigan para tawagan ako.
para maitago namin ang aming relasyon. Kasi kapag na-check ng magulang ko na numero yun ng kaibigan ko at meron silang number noon, ay hindi na sila magtatanong pa. Kahit mahirap, kahit nakakapagod kung tutuusin ang pagtatagong gano'n na para kaming mga kriminal, ay pinilit ko pong tiisin dahil mahal ko siya. At kaya kong tiisin lahat ng yun, Mama Mia. Kaya kong tiisin yun basta't may kasiguraduhan na hanggang sa dulo ay kaming dalawa pa rin ang magsasama. Kaya lang, Mama Mia, isang masakit na katotohanan ang nananatili. Masakit na katotohanan na ngayon ay sumasampal pa rin ang paulit-ulit sa akin. Hindi kami ni Adrian umabot hanggang sa dulo. Nung nahuli kami ng mga magulang ko, ay galit na galit ang papa ko. Pero hindi siya sumisigaw. Pero yung mga mata niya ay halos manlilisik na sa galit. Yung klase ng galit na ramdam mo sa katahimikan. Yung klase ng galit na mas nakakatakot pa kaysa sa galit na sumisigaw. Dahil hindi mo alam kung kailan yun sasabog. Hindi mo alam kung kailan yun puputok. Hinuha nila ang cellphone ko. At mula nung malaman ng mga magulang ko ang tungkol sa aming dalawa ni Adrian, ay pinagbawalan nila akong lumabas. Lahat ng paraan para makausap ko siya, lahat yun hinadlangan nila at pinutol nila, Mama Mia. Lahat yun. Walang itinira kahit na isa sa akin. Lahat ng paraan na maiisip nilang pwede ko ring maisip para makontak lang si Adrian. Lahat yun ay nawala. Isang buwan, Mama Mia. Isang buwan na ikinulong lang ako ng mga magulang ko sa kwarto ko. Sakto kasi noon na nung mahuli kami na summer break. Kaya walang pasok sa school. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga magulang ko na ikulong ako sa aking kwarto. Hindi ako nakakalabas, Mama Mia. Isang buwan ako sa loob ng kwarto ko. Hindi sa bahay kundi sa kwarto talaga. Sa sarili kong isip. Ang laging sinasabi noon ng mga magulang ko sa akin ay pag-isipan ko raw ng mabuti ang mga ginawa ko. Pag-isipan ko raw ng mabuti kung bakit ko sila sinuway. Kaya nila ako kinulong sa aking kwarto nang wala man lang cellphone o kahit anong pagkakaabalahan. Dinala nila ako ng mga game board. Pero paano ba ang mga game board kung mag-isa ka lang sa kwarto mo? Diba? Nakakabagot din yon. Dinadalan lang ako ng kasambahay ng pagkain. Nakalock ang pintuan ko mula sa labas. May sariling banyo kasi ang kwarto ko, Mama Mia, kaya naman pwedeng-pwede akong ikulong ng mga magulang ko sa loob ng aking kwarto. Kapag gabi naman ay pinapasok ako noon ng mama ko. Tinatanong niya ako kung ano na ang naiisip ko, kung pinagsisisihan ko na raw ba ang pagsuway sa kanila. Mama Mia, paulit-ulit ko noong tinatanong sa isip ko kung kumusta na si Adrian. Anong nangyari sa kanya pagkatapos kaming mahuli ng aking mga magulang? Galit kaya siya sa akin? Inaantay pa rin kaya niya kung bumalik sa kanya? Napakatagal at napakahaba ng bawat araw habang nasa loob lang ako noon ng kwarto ko. Tinatanong ko rin noon sa sarili ko, nagtataka kaya si Adrian kung bakit hindi ako nagpaparamdam sa kanya? Gumagawa kaya siya ng paraan para makontak ako o para makita ako? Kung ano-anong klaseng tanong na ang pumapasok noon sa isipan ko. Pero Mama Mia, isang katotohanan ang nananatili. Hindi ko alam ang sagot sa lahat ng tanong na yun. Hindi ko alam dahil walang sinasabi sa akin ang aking mga magulang. Ultimo aming mga kasambahay kapag tinatanong ko, Mama Mia, kung may pumunta bang tao o may naghahanap ba sa akin ay wala silang matinong maisagot. Alam kong hindi nila ako masagot-sagot ng maayos dahil takot sila sa papa ko.
Takot sila sa mga magulang ko. Kaya papaano ko malalaman kung anong ginagawa ni Adrian habang ako ay nasa loob ng kwarto ko na parang isang presong nakakulong at walang kalayaang dumungaw man lamang sa labas. Gabi-gabi akong umiiyak noon, Mama Mia. Pero syempre mahina lang, dahan-dahan lang, para walang ibang makarinig, para hindi naisipin ng papa ko na iniisip ko pa rin si Adrian. Dahil gustong-gusto ko nang matapos ang parusang yun. Gustong-gusto ko nang makalabas sa 4 na sulok ng kwarto ko. Dahil gusto ko nang makita si Adrian. Pero kahit na ganun, Mama Mia, alam ko naman kahit na anong nararamdaman ko, kahit na anong isipin at sabihin ko, wala namang may makikinig sa akin. Ang sakit lang. Ang sakit lang isipin kasi alam ko habang umiiyak ako, Mama Mia, si Adrian pa rin ang huling taong nasa isip ko. Siya pa rin ang huling taong gusto kong makita pero hindi ko magawang makita-kita. Minsan noon ay gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Mama Mia, oo. Naiisip ko na rin noon, paano kaya kapag tapusin ko na ang lahat? Paano kaya kapag tapusin ko na ang mga paghihirap ko sa buhay ko? Pero mas nagiging matimbang pa rin sa akin yung pag-asang sa huli ay maiintindihan din ng mga magulang ko ang nararamdaman ko. Na hindi porket bata ako ay wala na akong pakiramdam. Na hindi porket bata ako ay hindi na ako marunong magmahal. Iniisip ko na sana tulad ng mga nangyayari sa movies, sa pelikula at sa mga novels na nababasa ko, sana sa huli ay papayag din sila. Sana makita nilang totoo ang pagmamahal ko para kay Adrian. Na wagas ang pagmamahal na yun. Walang bahid ng laro at walang bahid ng pagkukunwari. Pero sa bawat araw na lumilipas, Mama Mia, unti-unti po akong nauubos noon. Kasi hindi ko kayang maghintay kung hindi ko alam kung may nag-aantay pa ba sa akin. At lalong hindi ko alam kung may darating pa ba talaga na umaga para sa aming dalawa ni Adrian. Sasabihin yung bakit hindi ako tumakas? Sinubukan ko po, Mama Mia. Sinubukan kong tumakas dahil gusto kong makita si Adrian kahit saglit lang. Kahit isang yakap lang, kahit isang halik yan. Yun lang talaga, Mama Mia. Yun lang ang inaantay ko. Pero kahit gaanong pag-iingat at pagpaplano ang ginawa ko, ay nahuli nila ako, Mama Mia. Nahuli nila ako. At dahil doon ay mas lalo pa nilang pinalala ang distansya sa pagitan naming dalawa ni Adrian. Para bang pinipilit nila na iiwas ako sa kanya. Na kahit kailan gusto nila ay wag na kaming magkita pang dalawa. Para bang pinipilit nila akong maniwalang mas mabuti ang buhay ko nang wala siya. Mas magiging maayos ako kung ako na lang at sila at wala na si Adrian sa buhay ko. Tapos isang araw, Mama Mia, nagulat ako. Nagulat ako dahil maagang-maaga yun, pumasok ang mama ko sa kwarto ko. Oh, bumangon ka na dyan. Mag-breakfast na tayo. Gulat na gulat ako noon. Sasabayan ba niya akong kumain dito sa kwarto ko? Pero wala naman siyang dalang pagkain. Ano ba, magbihis ka na dyan at lumabas ka na dito. Ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang natapos ang parusa na parang wala lang. Binalik nila ang cellphone ko. Akala ko nga nung una, Mama Mia, ay panaginip lang ang lahat. Akala ko panaginip lang yon, pero may kapalit. Makipaghiwalay ka na sa kanya, Jasmine. Yun ang sabi ng papa ko sa akin. Hindi yun pakiusap, kundi pag-uutos. Para sa future mo, para sa'yo, bata pa kayong dalawa.
Mama Mia, paano kung siya ang gusto kong future? Paano kung siya ang gusto kong makasama habang buhay? Paano kung si Adrian ang nakikita ko sa future ko? At dahil doon ay lumuhod pa ako sa harap ng mga magulang ko. Umiiyak ako at nagmamakaawa. Gusto ko silang pakiusapan. Pero kahit anong gawin ko, Mama Mia, sarado na ang utak ng mga magulang ko. Sarado na ang pag-iisip nila. At habang lumuluhod ako sa sahig ng bahay, ay si Adrian pa rin ang laman ng inisip ko. Iniisip kong siguro ngayong hawak-hawak ko na ulit ang cellphone ko, ay mababasa ko na rin ang mga mensaheng galing sa kanya. Umaasa akong makakabasa ako ng mga pangako mula sa kanya na aantayin niya ako. Na maghihintay siya kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap. Inaasahan ko rin na may mababasa akong mga tanong kung nasaan ako, kung anong ginagawa ko. Inaasahan ko rin, Mama Mia, na mabasa ko ang mga katagang, kaya natin to, mahal. Ipaglalaban natin tong pagmamahala natin. Pero nung pag-on ko sa cellphone ko, Mama Mia, inantay ko na may mga mensaheng pumasok. Kaya lang, iisang mensahe lang po ang nandoon. Tama na siguro to. Hanggang dito na lang siguro. Sorry, Jasmine. At yun na yun. Wala nang kasunod. Yun na yun. Para akong tinatanggalan ng hangin nung mga panahon na yun. Parang mas masakit pa to kaysa sa parusang naranasan ko. Parang hindi totoo. Parang panaginip lang ang lahat. Paulit-ulit kong binasa yung mensahe kasi baka mali lang ako ng intindi. Baka kasi merong punctuation mark yun para mag-iba ang meaning. Pero hindi eh. Totoo. Totoo siya, totoo ang mensaheng yun at totoong galing yun sa kanya. Agad akong nagbihis, hindi na ako nagpaalam pa. Tumakbo ako papunta sa bahay ni na Adrian, Mama Mia. Kahit pawis na pawis ako, kahit nanginginig ako, kahit ang sakit-sakit na ng dibdib ko, pati na rin ang paa ko sa kakatakbo dahil may kalayuan din naman ang bahay nila mula sa amin, ay tiniis ko lahat ng yun. Tiniis ko dahil ang puso ko ay umaasa pa rin na may paliwanag akong marinig mula sa kanya. Paliwanag na baka may nagpilit lang sa kanya para isend yung mensahe na yun. Pero Mama Mia, habang papalapit ako ng papalapit sa bahay nila, ay bigla akong napahinto. Dahil may nakita ako. Nakita ako sila. Si Adrian. Si Adrian at ang babaeng yun. Ang babaeng yun, Mama Mia, na isa sa mga tumutulong sa aming dalawa ni Adrian noon para ikubli ang aming relasyon. Para itago ang aming relasyon mula sa aking mga magulang. At ang babaeng yun, Mama Mia, ay walang iba kundi ang sarili kong pinsan. Ang sarili kong pinsan na schoolmate ko rin, schoolmate rin namin ni Adrian, na siyang tumutulong pa sa amin noon na ikubli namin ang aming pagmamahalan. Nakita ko silang dalawa. Hindi lang basta nag-uusap, kundi magkayakap. At tumigil ang mundo ko nung nakita kong naghalikan pa talaga sila sa mga labi. Para akong pinaputukan ng baril sa harap mismo ng bahay nila, Mama Mia. Hindi ko alam kung masusuka ba ako o iiyak na lang at magsisisigaw. Ang totoo niyan ay gusto kong sumigaw ng sumigaw noon. Gusto kong lumapit sa kanila. Gusto kong magtanong kung kailan pa. Kung kailan pa niya ako ginawang bitawan. Kung kailan pa ako nabitawan ni Adrian. Kung kailan pa ako hindi naging sapat para sa kanya. Noon bang mga panahon na hindi ko siya makontak at hindi niya ako makontak dahil wala akong
Cellphone? Yun bang mga araw na nahuli kami ng mga magulang ko? Yun bang mga araw na sinisigawan siya ng mama ko, pinapalaya siya sa bahay namin? Pero hindi ko ginawa yon. Hindi ko siya sinigawan, hindi ko siya sinumbatan, ni hindi ako lumapit sa kanilang dalawa. Hindi ko sinabi ang mga tanong na gustong-gusto ko sanang isigaw sa kanila noon, Mama Mia. Tumalikod na lamang ako, tahimik. Umiiyak, pero walang ingay. Walang salitang namutawi sa aking mga labi. Mama Mia, hindi ko kaya noon na magtanong ng mga bagay-bagay kay Adrian. Lalo't alam kong ang mga tanong na yon, kahit pa masagot niya ay wala rin namang mapupuntahan. Nagumpisa akong maglakad palayo sa bahay nila. At habang naglalakad ako, para bang eksena sa pelikula na unti-unti ring bumabagsak ang ulan mula sa langit. Mama Mia, hindi ako tumakbo kahit umuulan na. Hindi ako naghanap ng pwede kong masisilungan kahit na lumalakas na ang patak ng ulan. Kasi Mama Mia, kahit siguro malunod ako sa ulan ng araw na yun, alam kong wala rin namang papupuntahan dahil walang masisilungan ang sakit na nararamdaman ko sa puso ko. 4 na taon, Mama Mia. 4 na taon ang relasyon naming dalawa ni Adrian. 4 na taon akong kumapit sa relasyon na yon kahit na ang ibig sabihin noon ay pagsuway ko sa mga magulang ko. 4 na taon pero itinapon niya lamang at pinagpalit niya lamang sa pinsan ko. Hanggang sa mga sandaling yun, Mama Mia, ay iniisip ko pa rin kung bakit sa mga sandaling yun, bakit ko naramdaman ang pagmamahal niya. Sa 4 na taon na yun, bakit ko ramdam na mahal niya ako, pero sa isang saglit lamang at sa isang sandali lamang ay pinagpalit niya ako sa iba. Minahal ba talaga niya ako? Dahil sa nangyaring yun, Mama Mia, ay nakiusap ako sa mga magulang ko. Nakiusap ako sa kanila na ilipat na ako ng school. Gulat na gulat naman sila sa tanong ko na yun. Gusto niyong hiwalayan ko si Adrian, diba? Gusto niyong iwasan ko siya? Hindi ko siya magawang iwasan kung iisa kami ng pinag-aaralan. At dahil doon ay inasikaso agad ng mga magulang ko ang pag-transfer ko. Pumunta ako sa bahay ng tiyahin ko sa isang probinsya. Ang tiyahin ko na yon ay wala pong asawa at walang anak. Kapatid siya ng tatay ko. Doon ako pinatira at doon ako nag-aral. Hanggang sa makapagtapos na nga ako, Mama Mia. Nung nakapagtapos ako ng kolehiyo, ay pinipilit na ako ng papa ko na bumalik na sa lugar namin. Pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa dahil iniisip ko noon baka andun si Adrian. Hanggang sa isang araw ay nakareceive ako ng text, or should I say chat pala, mula sa kaklase ko. Iniimbitahan ako, Mama Mia, na magkaroon daw kami ng reunion sa mga elementary namin na batches. Sabi ko wala ako sa amin. Pero sabi niya, kailangan ko raw talagang umuwi. Tinanong ko pa siya, Mama Mia, kung sino ang mga dadalo. Magka-batch din kasi kami ni Adrian sa elementary. Sinabi niya na dadalo ang lahat maliban lamang kay Adrian. Nagkunwari pa ako noon na pasimpleng nagtatanong dahil ang totoo ay wala naman siyang alam tungkol sa amin ni Adrian. Kasi nasa ibang bansa na si Adrian eh. Hindi mo ba nabalitaan? Doon na kasi siya nagsettle. Kasama yung pinsan mo. Nagpakasal na kasi silang dalawa dahil nabuntis yung pinsan mo. At ayun, penetisyon ata si Adrian ng ama niya eh. Mama Mia, mas lalo akong nasaktan nung marinig ko ang mga bagay na yon.
Sadya ba talagang sila ang itinadhana sa isa't isa? Sadya ba talagang isa lamang po akong instrumento at tulay para silang dalawang magkatuluyan? Sige, susubukan kong umattend ha. Sabi ko sa kanya at tinapos na ang pag-chat namin na yon dahil hindi na ako makapag-focus. Ilang taon, Mama Mia, ilang taon na hindi ko sinearch ang pangalan ni Adrian kahit saan pang search engine. Kahit sa Google, sa Instagram, sa Facebook, never, Mama Mia. Pero sa mga panahon na yon, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Hinanap ko siya at nakita ko nga yung account niya. Nakita ko doon ang pictures nila. Pictures nila nung pinsan ko kasama ang dalawang bata that I assumed na mga anak nila. Yung isa ay baby pa. Yung isa naman ay siguro nasa 4 years old na. Habang tinitignan ko ang larawang yun ay hindi ko na napigilan ang sarili kong maiyak. Napakasakit pala. Napakasakit pala, Mama Mia, na makitang ang mahal mo, na dati ay pinaglaban mo pa, na dati ay halos luran mo pa sa harap ng mga magulang mo, ay nagmamahal na ng iba. Sa ngayon, Mama Mia, ay nasasaktan pa rin ako. Hanggang ngayon, kasi ay si Adrian pa rin ang lalaking iniisip ko. Wala na yata akong balak na magmahal pa ng iba. May nanliligaw naman sa akin ngayon, Mama Mia, nakatrabaho ko, pero hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagbibigyan ng pagkakataon. Maraming nagsasabi na bakit hindi ko raw subukan. Maraming nagsasabi na bakit hindi ko raw siya subukang sagutin. Baka sinasarado ko lang ang puso ko para sa iba dahil nasaktan nito. Pero tama po bang gawin ko yun, Mama Mia? Tama po bang sagutin ko ang isang taong hindi ko naman minamahal ng totoo? Napakaikli lang nitong sulat ko dahil hindi ko alam kung paano ko idedetalye ang kwento ko nang hindi ako nasasaktan. Kasi habang sinusulat ko to ay nasasaktan pa rin ako, Mama Mia. Naway makahanap ako ng advice mula sa inyo kung paano nga ba tuluyang totoong mag-move on. Kasi ewan ko pakiramdam ko hindi pa ako nag-move on kasi hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako ng sobra kapag naaalala ko ang kahapon. Hanggang dito na lamang po at naway sa mga listeners ninyo, Mama Mia, ay mag-comment din sila ng kanilang mga payo para sa akin. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Jasmine. Napakasakit naman talaga ng kwento ni Jasmine, 'di ba? Na yung taong pinaglaban mo, yung taong pinanindigan mo, yung taong pinili mo, kahit sa mga araw na bagot ka na, kahit sa mga araw na nakakulong ka sa iyong hawla, yung taong yun ay pumili din pala ng iba. Naghanap din pala ng iba at nanindigan din naman pala sa iba. Napakasakit kung tutuusin. Napakasakit sa pakiramdam ng hindi mapili. Pero paano nga ba ang mapili? Dapat ba pinipilit yun para piliin ka? Dapat ba ang ginawa ni Jasmine ay hinarap niya si Adrian noon? Sinabi niyang, "Ay, ano to? Bakit kayo naghahalikan?" Ganon. Alam ko kasi ang pakiramdam ni Jasmine Pakiramdam niya parang wala na siyang karapatan noon na magtanong kay Adrian, wala na siyang karapatan noon na usigin pa si Adrian. Kasi nga, 'di ba? Si Adrian ay nag-text na ayoko na, hanggang dito na lang, sorry, ganon. Baka iniisip ni Adrian na yung text na yun, yung mensaheng yun, ay yun na yung closure nilang dalawa. Na hindi naman talaga naging closure ng tuluyan para dito kay Jasmine kasi nga ang tagal niya bago nahawakan yung cellphone niya. Ang tagal niya bago nabasa ang mensaheng yon. At nung nabasa na niya ang mensaheng yon, at the same day ay nakita niya agad na yung kanyang pinsang pinagkatiwalaan, yun din pala ang umahas kay Adrian. Ako naman, ewan ko ba.
Ang tanong mo, ano ba yun? Ang tanong mo, Jasmine, sorry, na-carried away ako. Ang tanong mo, Jasmine, kung paano nga ba ang mag-move on. Siguro, mahirap gawin kasi hindi naman talaga linear ang pag-move on. Like, hindi naman one straight line, isang daan na matuwid ang pag-move on kasi wala namang ganon, 'di ba? May mga rough road ka pang pagdadaanan, may mga ganon pa. So, syempre napakahirap naman talaga sa bagay na 'yon. Ang siguro umpisahan mong gawin ay patawarin mo ang sarili mo. Kasi feeling ko sinisisi mo pa rin ang sarili mo hanggang ngayon na siguro kung hindi ka nawala ng gaano katagal, hindi ka ikinulong ng ilang araw o halos isang buwan sa loob ng kwarto mo, baka naagapan pa ang inyong relasyon. Well, the fact remains na siguro hindi talaga kayo para ni Adrian sa isa't isa, kaya patawarin mo na ang sarili mo. At sa tanong mo na kung dapat ba ay pagbuksan mo na ang iyong puso, I agree. Dapat buksan mo na ang puso mo, pero hindi dapat na pakikipagrelasyon agad ang isipin mo o makikipagrelasyon ka agad dun sa taong dumating sa buhay mo. Hindi ganon. Hindi ganon yon, Jasmine, okay? Ang gawin mo, Jasmine, ay makipag-date ka. Ayun. Magkwento ka, makipagkaibigan ka ng iba, mga bagong tao sa buhay mo. Tapos ang pagdi-date na yon, kilalanin mo ang isang tao, tapos ipakilala mo rin ang sarili mo sa kanya. Malay mo, in the long run ay magkaroon ka ng feelings. Pero isa lang talaga ang pakiusap ko sa'yo. Wag na wag kang makikipagrelasyon kung hindi mo pa totoong mahal yung isang tao dahil makakasakit ka lang ng damdamin. Okay? Wag mong gawin yon, Jasmine. Pwede ba yon? Anyways, maraming salamat, Jasmine, sa yung naging kwento. Nako naman, kung kayo ay nakikinig ngayon, please share this video. Pero wag pa muna kayong aalis dahil gaya nga ng sabi ko kanina sa intro, ay 2 kwento po ang ating ibabahagi sa inyo ngayong araw. Wow naman, 2 kwento. Pero medyo may kaiksian lang yung pangalawang kwento, kaya abangan nyo. Eto na ang pangalawang kwento natin. Syempre, dito pa rin sa inyong paboritong Dear Mama Mia. Sabi nila, minsan, ang pagkawasak ng isang matagal ng pagkakaibigan ay mas masakit pa kaysa pagkawasak ng isang pagmamahalan. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat at maraming salamat kung mapagbibigyan nyo man ng oras para basahin at i-ere itong aming kwento. Ang kwentong ito ay hindi po yung mga kwento na nababasa ninyo o napapakinggan namin sa channel ninyo dahil hindi po ito tungkol sa love life. Although may part po ang love life kung bakit kami nagkakaganito ngayon, pero ang kwento po talagang ito ay tungkol sa pagkakaibigan naming 3. Ako si Sam, si Kat, ang isa sa mga kaibigan ko ang matapang sa grupo. Si Jen naman ang ilaw sa grupo, siya yung kaluluwa. Siya yung simula't wakas ng aming mga tawa. Siya yung nagpapatahan kapag may isa sa amin na umiiyak. Siya yung laging nandyan kapag may isa sa amin na nalulungkot o nagagalit. In short, siya yung parang nanay namin sa aming grupo. Hindi ko na kaya, patawarin niyo ako. Pero hanggang dito na lang muna tayo. Yun ang mga salitang nakita ko sa message ko, Mama Mia. At paulit-ulit ko yung binabasa. Over and over again. Para bang isang kutsilyo na kapag nababasa ko yun, ay paulit-ulit din akong sinusugatan sa aking balat. Pero kahit na paulit-ulit, ay tila mas lalong lumalalim ang mga sugat na dulot nito sa aking katawan. Hindi ako makahinga ng maayos. Tinitigan ko ulit yung mensahe, Mama Mia. Nangangarap na sana hindi totoo yun.
Sana mali lang yon. Nangangarap na sana mawala ang cellphone ko o di kaya'y sumabog para mawala na lang din ang lahat ng nakasulat doon sa mensahe na yon. But no, alam ko na. Dati ko pang alam, Mama Mia. Naramdaman ko yon the moment na nag-popped up yung pangalan niya sa screen ng cellphone ko. That gut-wrenching drop in my stomach. Napakiramdam ko ay nahuhulog pero wala namang nilalandingan. Anong ibig mong sabihin? Reply ko dun sa mensahe. Still hoping na kahit alam ko na, Mama Mia, kahit ramdam ko na yung mabigat na parang pader na dumadagan sa katawan ko, na parang dinudurog-durog ako habang binabagsakan. Hoping pa rin ako na sana sabihin niyang joke lang yon, na sana sabihin niyang it's a prank lang yon. Pero hindi eh. Sinagot niya yung nasa isip ko. Ano kasi? Si James na lang muna. Siya na muna ngayon. Sabi niya sa akin. But it shattered me violently. Muna. Yang salitang yan. Yung salitang napaka-cruel naman talaga kahit na napaka-iksi lang yon. It sounds so soft, so temporary. Pero kahit na ganun, pakiramdam ko ay parang forever yun, Mama Mia. Parang sinabi na lang din niya sa amin indirectly na, sige na, lumugar ka na sa likod. Hindi ka na ang bida sa kwento ko. 3 kami dati, Mama Mia, gaya ng sabi ko. 3 pangalan na may iisang pangarap. 3 halakhak sa loob ng iisang kwento. Ako, si Sam, si Kath na matapang, at si Jen, ang ilaw sa amin. 3 kaming pumupunta sa kantin, sa CR, sa group chat, sa lahat-lahat. Nagsimula ang aming pagkakaibigan, elementarya pa lang, Mama Mia. Halos hindi na kami mapaghiwalay 3. Magkakatabi kasi kami nung unang araw ng klase kahit na wala pa namang permanent seating arrangement. At doon, nag-usap kami at bigla na lang kaming nag-click 3. Lahat ng gusto namin ay halos magkakapareho. Lahat din ng mga pagkain na kinakain namin ay halos pare-pareho lang. Pareho kami ng gusto na boy band, pareho kami ng gusto na anime at kung ano-ano pa. Kaya naman nag-click agad kaming 3. Naging magkaibigan, naging super close, na para bang wala ng bukas. Dati kapag meron kaming kaaway o kapag may kaaway ang isa sa amin, ay kaaway na niya kaming 3. Pinagtatanggol namin ang isa't isa. Makiramdam ko nga, Mama Mia, ay higit pa sa pagiging magkapatid ang turingan namin sa bawat isa. Yung mga kapatid ay nag-aaway, nagtatampuhan, nag-iisahan, naglalamangan. Kami, may mga pagkakataon din naman na nagkakatampuhan kami. May mga pagkakataon din naman na meron kaming mga hindi pinagkakaintindihan. Kaya lang lagi po namin yung nahahanapan ng paraan. Lagi po kaming nakakapag-usap at lagi po namin yung nare-resolba. Kaya ang akala ko talaga, Mama Mia, ay panghabang buhay na ang pagkakaibigan naming 3. Sa lahat ng bagay ay magkasama kami. Kapag birthday ng isa, hindi pwedeng wala yung 2. Kapag may okasyon ng bahay ng isa, hindi pwedeng hindi imbitado yung 2. Lagi nga kaming sinasabihan ng mga tao na kaming 3 daw ay parang Tres Marias na hindi magawang maipaghiwalay. Minsan nga sinasabi pa ng aming pamilya na para raw kaming mga long-lost sisters. Na para bang kung totoo mang may reincarnation,
Siguro sa nakaraang buhay naming tatlo ay magkakapatid kami at magkakambal kaya hindi kami mapaghihiwalay. Masaya ako lagi kapag kasama ko silang dalawa. Kapag kasama ko si Kat at kapag kasama ko si Jen. Masaya ang bawat araw ng pasukan dahil alam kong kahit sa likod ng hirap na pagdadaanan namin sa mga terrors naming teacher, ay meron akong mga kakampi na laging nandyan sa tabi ko. Laging handa akong pasayahin at handa akong patawanin. Until pinili niya siya. Until pinili ni Jen si James. At yung trio namin ay naging duo na lang. Yung tatlo ay naging dalawa na lang. And even then, Mama Mia, pakiramdam ko ay nag-iisa na lang ako. Hindi ko naman kayo iniwan, nagmahal lang ako. Sabi niya sa amin. Those words, Mama Mia. Talaga bang merong mga kaibigang ganon na kapag nagkaroon ng karelasyon ay naiiwan na yung iba nilang mga kaibigan na para bang hindi na ito bahagi ng kanilang buhay? As if love was a valid reason and valid excuse para iwanan niya kami. As if love made abandoning us okay. Na para bang sinasabi niya sa amin na dapat maintindihan namin. Na para bang sinasabi niya sa amin, huwag kaming OA at intindihin namin ang sitwasyon niya dahil nagmamahal lang naman siya. As if kami ni Kat, na para bang hindi kami worthwhile para magstay siya sa friendship namin. Hindi naman po namin hiningi na araw-araw kaming magkasama, Mama Mia. OA naman yon. Hindi naman namin hiningi na iwanan niya ang boyfriend niya o hiwalayan niya dahil nandito kami. Hindi naman ganon. Pero bakit yun ang ginagawa niya sa amin? Pero kahit na ganon, sabi niya, Sabi niya, may pagkakataon lang na uunahin niya si James, pero hindi naman ibig sabihin no na hindi na kami magkakaibigang tatlo. Kaya nag-antay kami, Mama Mia. Hinawakan namin ang mga sinabi niya. We held on. We kept the lights on, hoping na bumalik siya sa amin. Hoping na balikan niya ang friendship naming tatlo. Pero Mama Mia, apparently, love doesn't mean loyalty. Sam, tayo na lang. Sabi ni Kat sa akin nang umiiyak. Yung iyak, Mama Mia, na walang salita. Yung iyak na walang ingay. Pero napakalalaki ng mga luha. Na para bang nagsisigaw yun ng sobrang sakit niyang nararamdaman. Sobra-sobrang sigaw na yon. Hinawakan ni Kat yung bracelet niya na terno kaming tatlo. Yung bracelet na simbolo ng pagkakaibigan naming tatlo. Isang piraso na lang ang buo. Isa na lang kaming buo. Ganito na lang ba? Kapag may jowa, goodbye na rin sa tropa? Tanong sa akin ni Kat. Na hindi ko naman magawang sagutin, Mama Mia, dahil sa totoo lang, hindi ko gustong sagutin. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sagot. And I know that every word na pwede kong sabihin kay Kat, Mama Mia, ay para bang mga salita na unti-unti ring mawasak ng tuluyan sa friendship na pilit naming pinanghahawakan. Hanggang sa nakita ko nga sila, magkahawak kamay, nagtatawanan, sweet na para bang sila lang ang tao sa mundo. They are lost in their own little world. Jen and James. And just like that, Mama Mia, just like that, nawala na lang kami sa buhay ni Jen. Tinitigan ko siya, Mama Mia.
Siguro napansin niya na may tumititig sa kanya kaya tumingin din siya sa direksyon ko. Nung nakita niya ako, ay ngumiti siya. Pero hindi na yon katulad ng ngiti niya dati. Katulad ng ngiti na laging excited na makita ako at excited na makita niya kaming dalawa ni Kat. Ngiti na may halong sigaw at tili habang tinatawag ang pangalan namin. Hindi na ganon. It was the kind of smile na binibigay mo sa taong alam mong umalis na. Sa taong dati ay kakilala mo pero ngayon ay hindi mo na alam kahit ang kanyang pangalan. Naramdaman kong ang ngiting yon ay para bang isang pagpapaalam na nagtatago sa isang magandang smile. Hindi ako nag-hi, Mama Mia. Kasi paano mo naman babatiin ang isang tao na iniwanan ka nung mga panahon na kinakailangan mo siya? Paano mo ngingitian ang isang tao na nagparamdam sa'yo na parang hindi ka sapat, na parang hindi kayo sapat? Mama Mia, kung sinasabi niyong OA lang ako dahil kahit friendship lang naman ay hindi ko pa napagbigyan itong si Jen. Nung mga panahon kasi na chinat ako ni Jen at chinat niya kaming dalawa ni Kat na maglaylo muna siya sa friendship namin, yun yung mga panahon na namatay ang mama ko. Yun yung mga panahon na kailangan ko ng kaibigan. Kailangan ko ng karamay, Mama Mia, dahil nawala ang isa sa mga pinaka-importanteng tao sa aking buhay. Inaasahan ko noon na silang dalawa ni Kat ang nandyan sa tabi ko. Lalong-lalo na si Jen, Mama Mia, na siyang tinuturing naming parang nanay sa grupo namin, na siyang tinuturing namin na parang ilaw, na kapag malungkot kami, ay lagi niya kaming pinapayuhan at lagi niyang pinaparamdam sa amin na hindi siya mawawala at na magiging okay din ang lahat. Siya kasi ang taong yun eh. Siya ang taong inaasahan kong magsabi sa akin ng mga comforting words. Siya ang taong inaasahan kong yayakap sa akin. Siya ang taong inaasahan kong hindi ako iiwan lalo't alam niya ang aking mga pinagdadaanan. Kaso lang, Mama Mia, hindi niya inisip yon. Hindi niya inisip na masakit ang nararamdaman ko noon. Imbis na pagaanin niya ang loob ko ay mas lalo lamang niyang ibinaon ang puso ko nung mga panahon na yon. Kaya sobra-sobra talaga akong nasaktan. Hindi lang kasi isang kaibigan ang nawala sa akin, kundi ang pakiramdam din, Mama Mia, kung talaga bang naging tunay siyang kaibigan sa akin o kung talaga bang tunay na kaibigan ang tingin niya sa akin. Sobra-sobra yun. Iniisip ko nga noon, Mama Mia, saan ba kami nagkulang ni Kat? Hindi ba namin pinaramdam sa kanya na lagi kaming nandito para sa kanya kahit anong pagdadaanan niya? Hindi ba kami enough para kahit papano ay magstay man lang siya sa friendship namin? Na kahit papaano, kahit hanggang sa pagbabangluksa ko lamang sa nanay ko, ay nandyan siya at hindi siya mang-iiwan? Bakit parang kami pa yung masama? Yung kulang, yung naiwan? Bakit parang kami pa yung hadlang sa pagmamahalan nilang dalawa ni James nung sinabi niya ang mga katagang yon? Siya naman itong nawala nung mga panahon na kailangan ko siya. Pero bakit pakiramdam ko ay pinaparamdam niya sa amin na hindi namin siya naiintindihan? Ngayon ay kaming dalawa ni Kat na lang. Dalawa na lang kami. Pero kahit magkatabi kami, the silence is so loud. The distance is unbearable. Si Jen kasi yung light namin eh. Siya yung nagpapatawa sa amin. Siya yung parang glue nagdidikit sa aming dalawa ni Kat. Si Jen kasi ang dahilan kung bakit buo kaming tatlo. Hawak-hawak ni Kat yung Polaroid namin. Tatlo kami noon. Ngayon dalawa na lang kaming tumitingin doon. Dalawa na lang tayo, sabi niya. Pero buo pa rin yung sakit.
Hindi ko alam kung maiintindihan ng karamihan. Pero para sa akin, Mama Mia, the worst kind of heartbreak isn't romantic. It's friendship heartbreak. Kasi hindi mo inaasahan yun eh. Kasi hindi mo inaasahan na masisira pa ang isang pagsasamahang halos inabot na ng 2 dekada. Isang samahan na akala mo ay panghabang buhay na. Wala kasing naghahanda sa'yo para sa friendship breakup. At ang akala kasi natin, sa mga boyfriend, girlfriend at partners lang tayo nakikipag-break o sa asawa. Pero meron pong friendship breakup. At kapag nangyari yun, walang closure, walang paliwanagan, just silence. Just the empty space kung saan dati ay laging umuupo yung friend na yon. Isang space na alam mong walang makakapalit doon. Bakit ganito? Tanong ni Kat. Nababasag na ang boses niya habang tinatanong niya yun sa akin. Bakit kami ang iniwan? I looked at her. My tears were already falling. Hindi ko alam. Hindi ko na alam, Kat. And maybe, Mama Mia, hindi talaga namin malalaman. Sa totoo lang, hindi naman kami against kay James. Nung nililigawan nga ni James, itong si Jen, Mama Mia, ay isa nga kaming dalawa ni Kat sa supportive sa kanilang dalawa. Pero bakit ganun? Di naman kami kontrabida, pero bakit ganun? Tinanggal niya kami sa eksena. Maybe just like love, Mama Mia. Some friendships are not meant to last. Maybe para lang kaming phase sa buhay ni Jen na na-outgrow niya. Para lang kaming phase na hindi na niya kailangan sa ngayon. But still, napakasakit pa rin. Kasi no matter how much you try to hold on, kapag dumating yung panahon na hindi ka na pinipili ng isang tao, ay mawawasak ka talaga. Lalong-lalo na kapag ang taong yun ay pipiliin mo sa kahit na anong oras at kahit na anong paraan pa man yan. Mama Mia, kahit friendship lang yun, pakiramdam ko po nung mabasag at masira yon ay nabasag at nasira na rin ang puso ko. I-share ko po itong kwento kong ito, Mama Mia, para mapagkunan din ng leksyon para dun sa ibang mga friends. Nakita ko kasi ang interview ni Gabby Garcia, Mama Mia, with Boy Abunda. Nakita ko doon kung paano niya sinabi na sana maging mature ang isang tao na kapag ayaw mo na sa friend mo na yon o kapag may problema, sana maging matapang na magsabi ng totoo. Nang sa ganon ay hindi naiiwan ang isang taong nagtatanong kung saan ba siya nagkulang o kung saan ba siya nagkamali. Kasi napakasakit talagang magtanong ng paulit-ulit kung bakit nangyari sa inyong friendship yon, ang tagal-tagal nyo na. At mahal na mahal nyo naman ang isa't isa. Pero bakit kailangan na may mangyaring ganon? Bakit kailangan na may mangyaring pagkasira at pagkawasak ng isang matagal ng pagkakaibigan? Maraming salamat po, Mama Mia. Naway ang mga nakikinig ngayon ay nakakuha ng inspirasyon at leksyon mula dito sa aking kwento. Kung meron mang mga kaibigan dito na nakikinig na iniwanan ng kanilang kaibigan simula nung nagkaroon sila ng love life, sana po ay mag-isip tayo ng maigi. Sana bago natin ginawa yon ay kinausap muna natin sila at sinabi natin ang totoo. Hindi yung isang message lang. Hindi yung hindi ka na nagparamdam. Tapos kapag nagkita kayo ay parang wala kayong pinagsamahan. Huwag naman ganun dahil nakakasakit din yon. Lalo pa kung itinuring ka na nilang bilang kapatid at bilang best friend. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat
sa pagbabasa mo nitong aking sulat, lubos na gumagalang, Sam. Ay, grabe naman. I'm sure at some point of your life, nakarelate ka rin, ano? Kung hindi ka man si Jen sa kwento, ay pihadong si Sam ka. Nako. Or kung hindi man isang lalaki ang dahilan ng pagkawasak ng iyong friendship, ay sigurado ako na meron at meron yang isang klaseng friendship sa buhay mo na talagang nakakasakit kasi bigla na lang naglaho. O, aminin mo. Kasi meron ako mga friends na ganun dati, elementary. As in like, super, 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 super close kami. Hindi lang kasi 2 or 3 kami sa grupo. As in, marami kami, pero meron akong pinaka-best friends doon, or pinaka-best friend doon kasi isa lang siya. So, ang ending, super close namin, pero nung nag-high school kami, kahit na iisang classroom lang kami kasi mag-classmates lang kami. Tapos, nung nag-high school kami, syempre nahaluan na mula sa iba't ibang elementary schools, mga private schools, 'di ba? Halo-halo na kayo. So, bigla na lang na hindi siya namamansin sa akin. Isipin mo kung anong klaseng sakit yon. Hindi ka pinapansin, tapos iisa lang kayo ng classroom. Iisa lang kayo ng circle na ginagalawan. Bigla na lang nila akong hindi pinansin lahat. Tapos nagkaroon na sila ng panibagong miyembro sa grupo nila, parang ganon. Like, wala naman akong ginawang masama, parang ganon. So, medyo nasaktan talaga ako, pero hindi naman ako yung tipo ng tao na pinipilit yung sarili, 'di ba? Para sa mga taong ayaw naman sa atin. So, ako dahil naglalaylo ka, hindi ka namamansin, edi wag, ganun. Pero deep inside, nasasaktan talaga ako. Tapos after 4 long years, here comes recollection namin bago ang graduation. So, sa recollection na yun, doon siya nag-sorry sa akin yung parang best friend ko. Kasi meron daw sinabi, yung isa naming friend din, kagrupo din namin, na galing din sa same elementary, na may sinabi sa kanila, parang ganon, may sinabi sa kanila na may sinabi daw ako, ganito-ganito daw. Nasaktan lang talaga ako sa point, hindi dahil naniwala sila doon, kundi dahil hindi nila ako kilala. Alam naman nilang pwede nila akong kausapin. Oo, medyo may pagkabossy talaga ako. Aaminin ko yan. Kasi medyo strong naman talaga ang personality natin nung elementary. So, medyo ganon. Pero sana kinausap ka, no? Sana sinabi sa'yo or sinabihan ka man lang na, sinabi mo raw yung ganito. Bakit ka ganito? Sana binigyan ka ng pagkakataon para ipagtanggol man lang ang sarili mo. Hindi yung hinusgahan ka na nila kaagad. At alam mo, mas masakit ang panghuhusga na yun. Kasi hindi nanggaling sa ibang tao Hindi nanggaling sa mga taong estranghero sa'yo. Kundi dun sa mga taong akala mo ay magiging kasangga mo sa eskwela at magiging kasangga mo habang buhay. So, napakasakit naman talaga para sa akin ang nangyaring yon. So, alam ko na nakaka-relate din yung iba dyan. Kasi ako nga naranasan ko. Hindi love life ang naging dahilan kung bakit kami nagkaroon ng disconnection. Kundi yun, may sinabi sa kanila ang isang tao tungkol sa akin, hindi nila ako kinompronta. Basta na lang nila akong hindi pinansin. Basta na lang nilang pinaniwalaan ang taong yon. So, sinabi ko dun sa recollection namin na baka nga talaga hindi kaibigan ang turing nyo sa akin. Baka nga talaga yung taong nagsabi sa inyo ng kung ano-ano, yun ang kaibigan sa tingin ninyo. Kasi siya yung agad yung pinaniwalaan Tapos yung tao na yun, andun pa talaga sa recollection na yun. So tinanong ko talaga siya harap-harapan, sinabi ko ba yun? Sabi niya, hindi na raw niya matandaan kasi 4 years ago na raw. So, 'di ba? Nakakainis. Pero anyways, ganun talaga ang buhay, Sam, meron talagang mga tao sa buhay natin na pansamantala lang mananatili sa ating buhay. Bibigyan tayo ng leksyon, makakasama natin for a certain amount of time or for a certain time sa ating buhay. Pero may mga din sila iba't ibang tawag ba nun, mission din sila. Baka hindi na sila kasama sa mission natin at baka hindi na rin tayo kasama sa mission nila. Kaya intindihin na lang natin at hayaan na lang natin. 'Di ba? Kasi Diyos lang naman talaga ang nakakaalam. Ang gawin mo na lang mag-move on. Ganun talaga ang buhay. 'Di ba? Magpatuloy. Siyempre, hayaan mong sumakit yan. Eventually, mawawala din naman yan.
Tapos kapag nangyari na bumalik siya sa inyo dahil nako, wag naman sana may mangyari sa relasyon nilang dalawa ni James, ay kayo nang bahalang mag-isip kung tatanggapin nyo pa ba ang kaibigan na yon. Anyway, sa meron pong mga komento dyan sa dalawang kwentong ating itinampok, atong itinakbo. Yan, pera. Itinampok sa araw na to. Naku, mag-comment lamang po kayo. Sa kwento ni Jasmine, write to Jasmine. At sa kwento naman ni Sam, write to Sam. Okay? Ayan, mag-comment kayo dyan sa baba. And syempre, dun sa mga nagustuhan ng kwentong ito, please do like and share this video at huwag nyo rin kakalimutan na sana bago kayo pumutol ng friendship ay kausapin nyo ng maayos, okay? At kung kayo po ay meron ding sariling kwento ng inyong buhay, ay ibahagi nyo naman yan sa atin para mapagpulutan natin ng aral. I-send nyo lang sa atin via email, mamamiacdo0317@gmail.com. That's MAMAMIA CDO0317@gmail.com. Kung hindi kayo makapag-send dyan, pwede din sa Blue app. Ayun, hanapin nyo lamang Mama Mia Cagayan de Oro. Paki-subscribe nitong ating channel at syempre, click nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para naman manonotify kayo sa tuwing meron tayong bagong upload na inilalabas dito sa channel natin. At maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta. Ako po si Mama Mia. Paalam po hanggang sa susunod nating kwento dito lamang sa inyong paboritong programa. Bye-bye! Enjoy the rest of your day. I love you all so much. Mwah, 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 mwah. Mwah! Babu!